Di ba? Hindi ko mamimiss ang isang buwan na hindi ko kayo mababati. Makinig tayong, sino ang pinagpala ng Lord magsabi ng Amen? Mas malakas, mas madaming matatanggap ngayong December. Amen? Oh, lumakas bigla, di ba? Yan, diyan kayo. Pagpapala, diyan kayo di ba? Last Sunday of the month na, kaya dapat kinakount natin ang blessing ng Lord. At alam niyo ba na sa umagang ito, tayo ay pinagpala lalo ng Lord kasi nagmula sa malayong-malayong lugar ang ating tagapagsalita ngayon. Pag nakikita niyo ako dito, akala niyo ako, huwag kayong mag-alala, mas malupit to sa akin. Ipapakilala ko sa inyo, makikinig kayo dahil ang tagapagsalita natin ay maraming tanong. Kaya niyong tanongin habang nakikinig kayo. Siguro doon yung makakasagot kayo habang nagsasalita siya. Okay, siya ay malayong lugar, pinanggalingan niya sa Sinuluan, Laguna. Malayo yun, di ba? Yun. At mula sa bundok pa, siya nang galing. Ang kanyang church ay matatagpo. Ang pangalan ng kanyang church ay Mountain High Faith, Mountain na high pa, di ba? Grabing tuktok nun. Mountain High Faith Church. He is a man of faith dahil siya ay graduate ng Faith Bible School. Siguro salutatorian yan kasi dalawa na lang sila natira ni Pastor Jun si Pastor Jun ang valedictorian, nauna na siya, ay dalawa na lang sila natira. Talagang matibay ang pananampalataya nito. Siya din ay may 4 na anak sa kanyang ex-girlfriend. Dahil asawa niya na ngayon yon, kung anong iniisip niyo tandaan niyo yan. Anak niya, 4 na anak sa kanyang ex-girlfriend who is his wife today, si Sister Claire Rabe. Please welcome, let us give a round of applause and welcome natin ang mensahero ng Diyos, Pastor Jimmy Rabe. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Good morning po sa ating lahat. God is good. All the time. God is good. Yan. Maraming salamat po sa Diyos na tayo ay pinahintulutang magkasama-sama ngayon. Oo. Kasi mga 2 years na yata akong hindi nakakabalik dito. More than pa. Ay hindi na kami kasi nagkaka-chat ni Grace. Kaya hindi ko na nasusundan kung ano nang balita dito sa But thanks God dahil nagagalak ang puso ko dahil kahit sinong wala, kayang mag-establish ng church. Kahit walang pastor, tatakbo ang simbahan. Kasi doon sa grupo na yon, maglalabas ang Diyos ng pastor. Sa grupo na yon. Kasi wala namang ipinanganak na pastor. Pero may nagiging pastor. Parang teacher. Walang ipinanganak na teacher, pero may nagiging teacher. Oo. Kaya ako ay nagpapasalamat sa umagang ito dahil hindi aksidente na nagkita kami nitong mamang ito. Hindi ko kilala to Nagkita kami sa Kainta, sa kids international doon sa Bali Golf. At nilapitan ako. Tinawag ang pangalan ko. Sabi, bakit mo ako kilala? Madami na kasi akong hindi kilala Pero ang alam ko, kilala nyo ako kasi madali akong tandaan. Kasi ako lang ang pastor na Kaliwiti. Hello po. May tama ako doon? Ayan. At kagabi, nag-chat ako kung anong oras yung start ng gawain kasi malayo nga yung sa amin. Kaninang umaga lang sumagot, malapit na ako dito. Ayan. So, ngayon, bago ako dumako sa salita ng Diyos, kunti mo ng patutuo. Kasi nung inuumpisan po itong gawain dito sa Floodway, ay kumbaga, nakasama na ako sa gawain dito Ito ay pa noon, Talahiban. At dyan ay tawag dyan, may tambak ng mayroong parang lubluban ng kalabaw dyan sa gilid dyan.
At mayroong kangkungan dyan na siyang pagkain nung nakatira dito sa kubo pa kasi ito noon eh. Parang 1990 yata noon. Hindi ako nagkakamali. Kasi nakita ko doon yung 1990 yung pag-start ng church. At kami po ay magka-classmate ni Pastor June at Bingkula. At ang tawag dyan. Ito naman taong ito ay masunurin sa Panginoon at mapanalanginin din. One time, kami nag-exam noon sa geography. Tapos may prayer devotion kami sa umaga at may testimony na binibigay. Ay nag-testimony siya. Ang sabi niya, ayaw na daw niya, ayaw niya. Then na-confuse yung yung mga anong tawag doon? Yung nag-a-admit sa training Bible School. Naguluhan sila. At itinanong kung ano yung inaayawan na. Kasi sa batch po namin, 4 lang po kaming tao eh. 3 lalaki, 3 lalaki, 1 babae. Kaya kami batch 4. Oh. Actually, ako nauna na ako doon sa batch 4 eh. Kaya lang tumigil ako dahil nagkaroon ako ng kaaway doon sa training Bible School. Kaya kailangan ko munang paagwatin yung isang trimester. At nung natigil ako, so nawala na ako ng gana sa pag-aaral sa Bible. Kasi ang alam ko kasi sa Bible School, mababait ang mga estudyante. Ayun pala yung mga luko-luko din. Kasi nagpapasok ang Pastor Roger ng estudyanteng adik. Oo. At yun yung nakakonfrontasyon ko nung time na yun. Yung sinundan ko naman na kapatid ko, sumunod sa akin, ay salamat. Senior student sa akin, naunang pumasok. At hindi sinasadya, nagme-medyas na kami ng umaga para sa prayer devotion. Ay napaupo yung kapatid ko sa isang children table ng yung table ng daycare. Sa madalit salita, hindi talaga siya upuan. Aba, nakita nung estudyanteng adik nga, ay nagalit. Nagalit dun sa kapatid ko. Ay sabi ko, hindi ko naman pwedeng pabayaan to. Kapatid ko to eh. Ay di kinumpronta ko na. Hanggang sa nagkapiko na kami. Sabi ko, baka hindi mo alam ang kwento nitong braso ko. Kaya iisa ito. Ayun. At nung hawak ko ng bangko, hahampasin ko na sana ng bangko eh. Ay meron kaming ka-eskwela nun, si Pablo Abungan. Kung natatandaan niyo yun, kinukwento ni Pastor John. Pablo Abungan na yun eh. Sige-sige Sputnik. Galing sa loob. So yun yung nag-comfort sa akin para hintuan ko yung Eh kasi po nung 2 ang kamay ko, medyo basagulero din ako eh. Boksingero ako na walang lisensya. Kaya ito yung naging daan para maging Kristiyano ako. Kaya sa buhay ng tao, pag dumadating yung mga disgrasya, nagre-resulta ng grasya yan. Hello po. Pero hindi ko kayo ni-encourage na hanapin ang disgrasya. Kasi hinanap ko yun eh.
Kasi ano yun, matagal kaming, tawag dyan, naghahantingan ba? Barkada ko din kasi yung nakasaksak sa akin. Actually, saksak lang ho ito. Saksak lang. Hindi dapat putulin. Kaya lang, grace of God, na nagkaroon ng gangrene. Yung pinakamalupit na infection, oo. At ayon sa doktor, dito tumakbo sa pababa. Kasi ang demand ko noon sa doktor, Dok, kung papaano kaya kung dito sa pataas tumakbo ang infeksyon? Patay ka na noon. Dito ang putol mo. Actually, nabulok talaga yung braso ko kasi yung sugat niya, maaga namang nadala sa ospital, kaya lang hindi ganun ka sophisticated yung hospital sa probinsya kasi. Katanawan, Quezon yung bayan ni Pastor June. At bago ka makarating doon sa ospital, walang sasakyan sa amin noon. Sa bundok ako ng Generalona. 11 kilometers pa bago makarating ng ospital. Tapos 7 kilometers bago dumating sa highway. Walang sakayan doon masyado. Kung baga, pagka nag-abang ka sa umaga at hindi ka na nakasakay, kinabukasan ka na uli mag-abang. So, ganun po yung sitwasyon. Kaya nung nangyari sa akin to, hating gabi na yata ako nakarating ng ospital. Sinakyan ko yung filtrang ko. Wala kasing walang sasakyan talaga. But thanks God, at nung kumikirot na siya, nagreklamo na ako sa doktor, gamutin niyo na ako. Sabi niya, ginagamot naman. Sabi niya gano'n. Kaya lang, kulang nga sa aparato. So, dadalhin pa ako sa Lucena, Quezon. At nandun ang medyo may kalidad na ospital. Bago dumating ng Lucena, maghapong biyahe yun sa jeep. So, 3 araw na ako doon sa ospital ng Katanawan na walang aksyon na ginagawa ang doktor. Kaya ang sabi nung ibang doktor, kahit karning baboy naman, sabit mo lang diyan sa puno na pagka 24 hours na hindi nagagalaw, nabubulok talaga. Kaya mabubulok talaga yung braso mo. Bago pa ma-opera doon sa ospital, i-schedule pa din yun. So, mahabang procedure. Tapos, nung dinalan ako sa operating room, tumulon ako sa higaan. Sabi ko, ayaw ko na maputulan. Sabi ko, di bali nang mamatay. Basta buo ang katawan. Sabi ng doktor, kami nag-aral para magligtas . Sabi ko, basta wala akong ganun. Pabayaan nyo na lang na na mamatay kaysa sa maputol. Kasi mahirap pagkaputol di ba? Hello? Pero maganda rin pala pagkaputol, lalo pagkasiksikan ng Kasi naisasangat itong sa... Tapos, ang advantage pa nito, may discount. Oo. May discount, 20%. Oo. PWD. Kaya kung ako sa inyo, desisyon na kayo. Hello po. Naka-live ba ito? Nako. Dapat walang masamang masabi dito. So, ganun po yung nangyari. At nakadalawang buwan din ako sa ospital. At doon, nabuhay ako ng hopeless depressed. Sabi ko nga sa sarili ko, makabili pa kaya akong underwear nito? Yun ang concern .
Kasi ano po, ako po ay ika-4 sa 14 na magkakapatid. Palagay nyo. Ika-4 sa 14 na magkakapatid. 10 yung sumunod sa akin eh. Kaya nga hindi ako lumaki masyado. Kasi yung sumunod sa akin, pagkain ko, binibigay ko na. Oho. At sa loob ng ospital, hopeless, depressed talaga ako doon. At anong tawag dyan? Nung bago naman ako na aksidente, may girlfriend ako noon, teacher. Tapos nung nabalita niya na naputulan ako, hindi na nagpakita. Sabi ko, may iibig pa kaya sa akin ito? Ito yung anong tawag doon? Dilema. Ito yung dilema sa buhay. Ganun pa man, sa dami ng mga dumadalaw, kasi nasa orthopedic room po ako eh, ay madaming mga kasama akong pasyente at maraming mga dumadalaw na magaganda. At tapos nalalapit sa aking kama. Babati, ay sayang ito. Gandang lalaki pa naman. Kaya lang. Sabi ko, may karugtong na eh. Kaya lang. Sabi ko, naku, wala talaga. Pinamulat na ng mundo sa akin kung gaano kalupit ang mga tao, lalo na kung walang Kristo. Magandang lalaki pa naman ito. Kaya lang, may pasubali eh. So sa ganong sitwasyon, nakapagsalita ako na napakinggan ng Panginoon, hindi ko sinasadya. Ako, hindi bali. Pag uwi ko sa amin sa Laguna, mangangaral na lang ako. Hindi pa ako born again nun, Kasi ang preparasyon ko noon, paglabas ko ng ospital, maghihiganti ako. Kasi meron akong kasama sa room na taga 43rd IB. Isang sundalo na nabaril at tinamaan sa brasong kaliwa. Hindi naman naputol, pero putol ang buto niya. Kaya parang patay din yung mga daliri. Tapos, nagkaroon kami ng magandang pagkakaibigan. Binigyan ako ng isang banana type, isang magazine. Sabi niya, bro, pag uwi mo, gumanti ka. Bibigyan kita ng bala. Bala ng Armalite. Sabi, paano magagamit ito? Bala lang ito. Ay, bahala ka na sa katawan yan. Kasi po, bago naman mangyari sa akin to, ako po ay enlisted person sa liftist. Kaya madali din makakuha ng gamit. Pero hindi naman nagkaganon. Tapos meron akong nakasama sa room na illegal fishing sa Sariaya. Nahuli ng nabaril din sa tuhod ng mga Marines. Yung bantay dagat. Tapos, binigyan ako ng dilamita. Bro, gumanti ka pagbalik mo. Kaya plano ho eh. Plano. Paglabas ng ospital, plano yung paghihiganti. Sabi ko, puputulin ko sa kanya, paa. Isang sabog lang ng dilamita kasi yun. Tapos, pagka putol na yung paa, edi kahit sampalin mo yung kaliwat kanan, hindi ka naman mahahabol kasi mabilis naman ako tumakbo. Kaya lang, hindi ganun na nangyari. Paglabas ko ng ospital, nagtuloy ako sa Silangang Mayaw. Pagdating ko doon, mayroon akong nasalubong na isang babae na ang basa ko man din ay parang kulang sa 8 sobra sa 7.
binigyan ako ng ang sagot. Yung babasahin ang sagot. Alam ko kung naka-receive kayo ng ganon. Yung babasahin na parang ilang papel lang. Babasahin mo siya, sasagutan mo siya, tapos mayroong award na Bible, New Testament. Sabi ko nga, sabi sa akin, bro, mahal ka ng Diyos. Sabi ko, ito na naman eh. Mahal daw ako ng Diyos. Sabi ko, bakit pinahintulutan niya ganito ako kung mahal ako ng Diyos? Sa madalit salita, tinanggap ko yung babasahin. Ang problema naman, yung pagsagot. Kasi hindi ako nakakasulat. Kasi pagkabata ko pa, kanan ang aking gamit. Naputol ngayon. Kaya nga, 3 buwan akong sinusubuan ng nanay ko eh. Kasi hindi marunong humawak ng kutsara. Tapos, pasusulatin sa akin. Nasa ospital pa ako, nag-aaral ako magsulat. Ay, sulat grade 1 ang lumalabas eh. Sulat grade 1. Ang lalaki ng litra. Sabi, hindi ko talaga matanggap. Tapos, kinausap ko yung babaeng nagbigay ng babasahin. Sabi ko, ganito na lang gawin natin. Ikaw nang magsagot kasi problema ang binigay mo sa akin eh. Hindi naman niya alam na hindi ako marunong magsulat. Tapos, kung may babayaran, adi yun na lang ang babayaran ko. May bayad na 5 piso. O ano daw yun? Parang sa printing. So, nasagutan niya agad, tapos binalik sa akin. Tapos binigyan ko ng 5 piso. Dumating yung Bible. Ay di, binabasa ko na. Hindi ko naman maintindihan. Hindi ko maintindihan yung binabasa ko na yan. Tapos ako ay sinundunan ko ng kapatid ko papuntang Laguna, Siniluan. Naiwan yung Bible. Pagdating sa bayan ng Lucena, pinabalikan ko, balikan mo, kako baka maganda yun. Nagbaka sakali ako. Tapos nakuha naman. Pagdating ko sa amin sa Laguna, may prayer meeting sa bahay namin. Sabi ko, ano naman, kabulastugan ito. Sabi ko sa nanay ko, ano yan, prayer meeting. Sabi ko, di sige. Gawain. Tapos yung leader doon, kinausap ako, alam mo Brad, mahal ka ng Diyos. Sabi ko, ito na naman eh. Mahal na naman ng Diyos. Bakit nga mahal ako ng Diyos? Bakit pinahintulutan na magkaganito? Tapos, pinatanggap ako sa Panginoon. Tanggapin ko daw ang Panginoon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kailangan pang nakataas ang kamay. Kailangan nakataas ang kamay. Kasi ganun eh, kapag hinuhold up, pinatataas ang kamay, ay isa na to eh. Ay pwede po ba ito? Ay pwede daw. Di tinaas ko yung kamay ko at tumanggap sa Panginoon. Ayun pala, bago pala ako ma-ospital, sinasama na sa prayer yung pangalan ko doon na magkaroon ng salvation. Tapos, yun, tuloy-tuloy yung gawain sa amin every Friday. At kahit iniinsulto ko na yung mga manggagawa, ay tuloy-tuloy naman ang balik at balik doon hanggang sa challenge ako. Alam mo, Brother Jimmy, pagka nagsasalita ka, para kang pastor. Huwag mo nga akong lukuhin kasi wala akong balak sa pagpapastor. Kasi nga, 4 ako sa 14 na magkakapatid. Kaya ang ambisyon ko, makatawid ng ibang bansa at makatulong sa pamilya. Tapos ako, pagpapastorin mo, wala namang pera sa pastor. Tapos sabi nung isang kasama, Brother Jimmy, mag-church ka lang sa amin, gagawin kitang presidente ng kabataan. Kaya ba? 2 na ito. Sa madalit salita, ay nangyari ang hindi ko kagustuhan. Tapos yung dumating yung sa Bible School. Magkaklase kami ni Pastor John Adwincula.
itutuloy ko pala yung yung ayaw na niya. Di ba sumigaw siya ng napakalakas sa devotion namin eh. Ayaw ko na. Di, naku-confuse yung mga staff. At tapos, inopis pa nga yun eh. Kung bakit sumigaw ng ayaw ko na. Tapos kinumpronta ko yun. Sabi ko, ano ba yung sigaw mo na ayaw mo na? Ayaw mo nang magtuloy sa pag-aaral? O ayaw mo nang magtuloy sa pagkakristyano? Hindi, sabi ng ganyan, hindi. Masayahin naman yun eh. Pagsagot pala nun, no? Nakakatuwa na mukha eh. Sabi niya, hindi. Alam mo kung ano yun? Ayaw ko nang mangopya sa'yo. Kasi magkatabi kami sa table. Ayun palang exam namin, kumopya pala siya. Ay yung size pa ng Israel, 10,000 square meter yon. Sabi ko, ang laki pala ng kinopya mo eh. Kaya, sumigaw ng ayaw ko na, ayaw na daw niyang mangopya. Oo. Sabi ko, pambihira ka, inano mo kami, ginulo mo kami, kala ko ayaw mo na magtuloy sa pag-aaral o sa pagpapastor eh. Yung pala, ayaw mo lang kumopya. Ay, tama naman yung nakopya niya. Kaya yun po. At sa graduation namin, siya valedictorian. Ako salutatorian. Yung classmate kong babae, ang first honor. Yung isang lalaki, si Rick Bilhika. Sino nakakatanda dito nun? Ano yon? Second honor. Kaya kumplito kami dun eh. Abay, ilan din kaming nag-aral noon, pero 4 lang yung natira. Tapos sabi kanina nung song leader ba yun? Kami na lang 2 natira, kaya malakas ang faith. Hindi Nasaan yan? Nasa kamay ng Diyos yan. Kahit ayaw mo pang umuwi, pagka oras mo na yon. Kala ko nga, hindi ako matutuloy kanina papunta dito. Kasi bandang Morong, tinamahan ako ng hindi magandang pakiramdam. Sabi ko, wala yata akong kakampi dito Parang mahirap yata ang mission ko sa Floodway Ang dami kong iniisip. Sabi ko, parusa yata sa akin to. Kasi matagal ako hindi nakapunta Actually po, binilin po ito sa aming church na ito, ng Pastor John. Una, ang Pastor Evangelista Tum. Tapos Pastor Romy de Chavez. At pangatlo po ako na nabilinan na dalaw-dalawin. Ayun nga po, 2 years akong hindi nakakapunta dahil na busy. 16 na church ho kasi ang aking ina-admin. 16 na church. 16 na pastor at saka 8 missionary pastor ang akin pong inaalagaan. So kulang ang 1 buwan pagka ako'y mag-iikot ay mabuti ito, malakas. Napagbigyan. First time nga kaming magkita nito, muntik kong hindi paniwalaan Kaya lang ang sabi sa akin, kilala ko po kayo. At kayo po ay Pastor John. Naniwala na ako. Tapos yun, nagkaroon kami ng commitment na siya pa nga yung nagbigay ng Kapag Fifth Sunday po, available kayo. Sabi ko, may Fifth Sunday ang kasi po sa amin ngayon, Youth Sunday. Kaya ako po yung nakalabas. Oo. At ito po ang nangyaring kaganapan sa church po ng Mabitak. Marami kami manggagawa doon. May mga pastor din. Kaya lang, mga pinahintulutan ko ng magsarili ng church. Meron kami sa Matalatala, meron sa Barangay Numero. So, yung mga manggagawa sa loob, nabitbit palabas. Kaya, kumbaga, nagtitrain ng bago.
At sabi ko nga, hindi naman kawalan ang leader sa church kasi magtatayo ang Diyos ng magli-leader. Kaya nga ako'y natutuwa dito eh. Hindi naging hadlang ang kawalan ng pastor upang hindi maituloy ang gawain ng Diyos. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. At hindi ko talaga expectation na makakarating ako dito sa buwan na ito. Kasi nga, walang communication. At hindi na nag-chat si Ma'am Grace sa akin. Nangungumusta naman ako ay but thanks God, malaking kagalakan sa akin na makita ka ngayon dahil ganun talaga buhay. Walang exempted pagdating sa karamdaman. Hello po. Walang exempted. Hindi naman natin hinihingi, pero binibigay. Ang kagandahan lang, tinatanggap natin. Kasi walang pag-iwasan eh. Ayan. So wala pa po ako sa preaching. Sa kwento pa lang ako, sana may kwintas para sa inyo. Ayan. So sa madalit salita ay ano mababalikan ko pa? Kwento sa church na to? Ha? Okay na. Ay yung mission nila sa Katanawan. Baka hindi nyo alam yun. Na nagsama siya ng mga 20 manggagawa sa Katanawan, Quezon. Mga 20 manggagawa kasama niya doon sa misyon. Wala siyang pundo. Tapos, ang kanilang tinuluyan ay hotel. Ang kasama niya si Pastor Sanchez. Naalaala mo na. Hindi ko na itutuloy. At sa madalit salita, sila nagko-crusade doon. Nagko-crusade. Tapos ang pagkain nila sa hotel. Oh. Tapos nung mga pangatlong araw na, hinihinga ng budget ng hotel. Ay wala akong budget. Ang dala daw lang niya ay 4 na titulo. Ang talata ay 2 sa Isaias. Hindi ko tanda yung chapter at kapitulo eh. Ang sabi lang sa kanya ng Panginoon, humayo ka. Sabi niya, humayo naman ako, Panginoon ah. Tapos nung sinisingil na sila, ay walang Sabi, pinatawag ng Pastor Sanchez yung mga kasama niya at pinagpasting araw-araw. 3 araw, 3 tao sa isang araw. Almusal, tanghalian at hapunan eh. Kaya 3 eh. So sa kinabukasan, iba na naman ang magpapasting. Tapos nung natapos na yung kanilang crusade, ay ito na, Sunday na. Anong tawag doon? Magbabayad na sila sa hapon at uuwian na eh. Ay madaling araw pa ay tumakbo na ang Pastor John sa tabing dagat kasi malapit sa dagat ang Katanawang, Quezon. At doon daw siya nagsisigaw. Yun ang kanyang kwento. Sabi daw niya, Lord, sumunod naman ako sa iniuutos mo ah. Tapos, hinanap ng Pastor Sanchez. Ay nandun na siya sa tabing aplaya at nakaluhod, nakataas ang 2 kamay at nagpipray ng ibabayad. Kasi 65,000 ang bayarin. 65,000. Nakataas ang kanyang 2 kamay at humihingi sa Panginoon. Dumating ang Pastor Sanchez, yung kanilang ebanghelista. Mangangaral. Sabi daw ng Pastor Sanchez, John, magbabayad na tayo. At Pastor, wala pa pong pera eh. Binunot ng Pastor Sanchez ang pera. Ito ang pera. Ay, pambihira, Pastor. Pinag-pray mo pa ako ng grabe. Yung pala, nasa iyo ang pambayad. At din, nasolusyonan ang kanilang problema. Tapos one time, tumawag sa kanya ang Pastor Sanchez, taga-Kaintayon di ba? Hindi mo sure. Sa Kaintayon. At
Pinapunta ang Pastor John doon. At galing pala ng Hong Kong, madaming pasalubong sa kanya. Sabi niya, Pastor John, ito yung resulta nung ating krusada. Madaming pera, madaming pasalubong. Sabi niya, Pastor, krusada ulit tayo. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Oo, kaya hindi na nakaulit eh. So yun po yung mga ilang kwento na naiwan ng Pastor John sa inyong lingkod na kwento. Na may kwenta naman. Kasi hindi mawawala ng kabuluhan yung pangangaral na yun doon. Bala ko nga balikan eh. Kasi alam ko yung lugar eh. Kasi magkatabi yung Generalona at saka Katanawan, Quezon. Kaya yun po, ipag-pray nyo lang po na yung mga tinanim ng pastor ay anihin na. At malay natin, baka isa sa inyo. Yung leader kanina, magaling na preacher yun eh. Hindi kaya tinatawag sa pagpapastor? Pastor? Wala ba sa iyong ano? Ayun pala eh. Ay, late pala ako. Late pala ako sa balita. So, saan i-assign? Sa Katanawan na. Kasi ano eh. Ay, ang Diyos ang magtuturo dyan. Diyos ang magtuturo dyan. Kasi ang kagandahan, may nagtanim na at kasama pa, mga kakilala pa. So maging anak ng church ng Taytay. Oo. Kasi ang goal namin ngayon sa Mountain High Faith Church, nung nawala yung leader ko, sabi ko doon sa mga kapwa leader ko, bawi tayo. Kinuhaan tayo ng isa eh. Ganti tayo sa kaaway ng Diyos. At ang pinaka mababa ay makapag-establish ng 3 church sa loob ng 1 taon. Mababa ang isa. Huwag lang 0. At yun po, mula po noon, naka-establish kami ng 16 na church. Kaya mag-isip-isip na kang mga tinawag ng Panginoon dito. Alam ko naman lahat tinawag eh. Hindi lang tumutugon eh. Hello po. At dito ako nahihirapang pumasok eh. Sa preaching study kasi ang bigat ng ibinigay ng inyong pastor. John 14, verse 23. Kaya pala, inantabayanan ko yung mga praise and worship ninyo. Lahat ganun. Lahat doon ang suma. Kahit itong pinakahuling worship, yun ang suma. Sabi ko, ito ay magre-resulta pagdating ng January 2026. Kaya pakihanda na po yung inyo pong mga sarili sa umagang ito. Kasi lahat tayo ay tinatawag. Ako ay hindi tinawag. Pero isinangkot ko ang sarili ko sa gawain ng Diyos kasi alam ko na yon ang makabubuti sa akin. Hello po. Wala namang plano ang Diyos na hindi mabuti. Di ba? Walang ginawa ang Diyos na masama. May ginawa bang masama ang Diyos? May masamang tao? Wala. May masamang tao? Wala. Lecturer ako ng police. Lecturer ako ng inmate. Tinanong ko sa inmate, may masamang tao? Wala. Kaya nga po, may kulungan eh. Nagtanong ako sa police, may masamang tao? Wala. Kaya nga po kami police eh. Sa inyo kaya? May masamang tao? Wala. Hello? May masamang tao? Wala. Oo, hindi lang ang sagot. Sa John chapter 1, Genesis chapter 1 verse 26.
Ang sabi doon? Oh, daming Bible eh. Ano pong sabi? At likhain natin ang tao ayon sa ating larawan at may pangit wala. Walang pangit, kalarawan lahat ng Diyos eh. Di ba? Amen. Ay bakit may gumagawa ng masama? Kasi kontrolado ng masamang espiritu. Yun lang yun eh. O may nilikhabang demonyo ang Diyos? Wala. Ninais ng anghel na maging masama. Kaya nasa desisyon yun eh. Hello po. Kaya nga po tayong lahat ay sumunod sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen. So, dadako na po ako sa salita ng Diyos. Hirap ang isang kamay. Ayan. Kami pong mga preacher ay alipin po ng tema. Mayroon man kaming gustong ibigay na mensahe, pero kung yun ang ibinigay ng nag-imbita, wala po kaming dapat gawin kundi sundin. Amen po. Okay. Buksan ang Biblia sa aklat ni Juan, Kapitulo 20, chapter 14, verse 23. Inaagawan ako. Okay, so basahin po natin. Chapter 14, verse 23. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ay mamahalin. Nangangagaw. At siya ay mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama niya. Ang salin ko po ay ang Biblia. Ayan. So, sinong kausap niya dito? Ay, kanina pa. May stand pala eh. Palagay ko, tinisting din ako. Ayan. So, para makuha natin ang mensahe, alamin natin kung sinong kausap. Bakit nagsalita ang Panginoon ng ganitong salita? Sinong kausap niya dito? Alagad. Mga alagad ba ang kausap niya dito? Sinong mga alagad ng Diyos dito? So, kakausapin tayo ngayon ng Panginoon. Amen po? Amen. At ang pangungusap na ito ay pangungusap ng isang nagmamahal sa minamahal niya. Amen.
tiniyak niya dito, ang kanyang iniibig ay kailangang may maipakitang katibayan sa kanyang minamahal. Yan. So bago po tayo pumalaot sa salita ng Diyos, ating hilingin ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong mensahe. Kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito sapagkat hindi po namin plano ang magkasama-sama ngayong araw na ito. Ngunit ito'y plano mo po sa bawat isa sa amin upang nang sa ganon, kayo po ay makapangusap sa aming kalagitnaan at matawag ang pansin ng bawat isa kung papaano kami nagmamahal sa Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil idinako mo ang iyong mga lingkod sa lugar na ito upang katagpuin ang mga pangangailangang espiritual at pangangailangang emotional. Lord, kasangkapan ninyo ang inyong lingkod na maging daluyan ng iyo pong mga mensahe sa umagang ito at patuloy mong pagpalain ang iyong mga salita na sa aming kalagitnaan ay patuloy kang makapangusap sa bawat isa. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Papurit pagdakila ay siya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kulang ang pangangaral kapag walang panukala. Ano ba ang panukala? Ang panukala, yung nais iparating dun sa mga listener, dun sa mga benepisaryo, yung mga makikinabang. Oo. At ang panukala ko dito ay maituro. Yan. So, hindi ko sinabi na wala pa kayong alam, pero ang aking panukala, kasi ang paggagawa po ng preaching study kasi ay maraming step yan. Kumbaga paggawa ng building, pundasyon, haligi, pangitaas, kailangan maging kompleto po siya. At sa paggagawa po namin ng preaching study sa PTC kung tawagin, Pastoral Training Course, ay mayroong panukala, tapos mayroong layunin, parang magkatugma yung panukala at layunin yun yung goal. Yun yung aim, kung baga sa teacher. At ang panukala ko dito o layunin ay maituro o maibahagi sa mga listener kung ano ang step, kung ano ang mga dapat gawin ng isang nagmamahal. So, hindi naman kaila po sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay may emotional na pagmamahal. Hello? May literal na pagmamahal. So, ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo doon sa kanyang mga alagad ay patunayan ninyo na kayo'y nagmamahal sa akin. Kasi maraming tao ang nagmamahal kuno sa Diyos. Kuno. Pero hindi naman makita yung katibayan. Ano ba ang inyong pananaw sa salitang pagmamahal? Paano na ipapadama sa minamahal niya ang pagmamahal? O di ba dapat mayroong katibayan na mahal mo siya? At ito yung hinihingi ng Panginoon na kung ang nagmamahal sa akin, sa sino mang tao, sabi diyan, verse 23. Sumagot si Jesus sa kanya, sino itong kanya na ito? Mga alagad. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. So ano ba ang salita ng Panginoon? So maraming salita ang Panginoon. Kaya lang, ilan dito sa maraming ito ang iyong naiintindihan at isinasabuhay? Hello po. Mayroon ako dito nga naihanda na isang unang salita ng Panginoon na kung saan ay kailangan nating mabigyan ng hustisya sa buhay po natin. Ang una ko ditong nailagay ay
Mateo chapter 11 verse 28. Ano sabi doon? Oh. Di ba salita ni Jesus yan? Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha at kayo ay aking pagpapahingahin. Ang problema, santambak na yung problema, hindi pa lumalapit sa Panginoon. Hello po. Kaya nga, kinasangkapan ng pamahalaan ang mga pastor. Pinagtuturo sa mga adik. Hello po. At sa aming bayan, may problema ng konti. Nagbalik loob na naman daw ang mga adik. Kaya binurungkal na naman ang mga pastor. Kailangan naman po namin kayo magtuturo. Sinabi ko, kasi kako, kung bakit ganyan, hindi naiintindihan ng mga tao ang ikalawang utos. Ano ba ikalawang utos ng Panginoon? Oh? Ano muna ang unang utos? Love God. Pangalawang utos? Love your neighbor. At ito yung hindi na nararamdaman sa bansa natin. Tanungin mo kung sinong kaaway, kapitbahay. At hindi na nababantayan yung mga bata na nag-a-addict kasi walang malasakit, hindi na iniibig ang kapitbahay. Kaya nung sabi ko dun sa HIPE, sa DILG, saka sa mayor, hindi na po kasi nangyayari yung pangalawang utos ng Diyos sa atin pong bansa. Ay ano ba yun, pastor? At kita nyo, kahit kayo, hindi ninyo alam ang pangalawang utos ng Diyos. O, ano nga ba ang pangalawang utos ng Diyos? Love your neighbor. O, di ba? Kaya kung nagmamahal ka, nagmamalasakit ka, yun yung nagpapatunay na nagmamahal ka sa Diyos. Abay, hindi. Iniaasa sa pulis eh. Pag nabalita, ay pamangkin pa naman, yung nag-a-addict. O kaanak pa. Ay, hindi. Wala talagang manasakit. Kaya nga, sabi ko, ay kung ano po, pahihintulutan nyo kami na mga pastor na magturo sa mga pamayanan, ayun lang po ang kaya naming itulong kasi walang spiritual matters ang unbeliever eh. Hello? Oh. Ano ba ang food ng body? Kanin, tinapay, pangulam. Ano ang food ng soul? Oh? Anong pagkain ng espiritu? Diyan tayo kasi sabi ko nga kahapon, kasi may youth fellowship po kami kahapon, at nagpa-games yung leader namin ng about Bible. Aba, napansin ko, ay mga college degree na ito, hindi marunong sa Bible. Sabi ko, ibabalik ko na, ibalik ang Sunday school, ay ituro ay Biblia. Ang pagkain ng soul ay knowledge. Kasi nasa soul ang mind, will, decision making, love. Nasa soul. Kasi yung pag-aaral, nasa soul yun. Kaya kay Ernie Baron, pag may knowledge, ay binago na ngayon. Pag walang knowledge, Kaya nga po, dapat ang tatlong ito tatlong elemento ng human being, dapat ay pinakakain lahat. Ang hirap kasi sa Kristiyanong buhay, pag Sunday lang kumakain. Diba? Hello? Hello? Dapat hindi kayo nag-amen doon. Kasi pag nag-amen kayo, inaamin nyo talaga na pag Sunday lang talaga kayo.
Hello po. May tama ako doon. Kaya hindi lahat amen eh. Sasaalang-alang din minsan. Eh, 3 oras na lang yung praise and worship, yung study the Word of God. Tapos ay natutulog pa. Nagkukwentuhan pa na walang definition ang kwentuhan. Eh, kumusta? Kumustahan lang. Eh, nagagawa naman yan kapag hindi Sunday. Di ba? Hello po. Oh, yun. Kaya hindi lahat amen eh. So, kung ang pagkain ng body ay iba't iba, kung ang pagkain ng soul ay knowledge, paano magkaka-knowledge kung hindi nag-aaral? Hello po. Malaking ang challenge sa akin yung dinatngan ko dito kanina. Aba, small group yata ito, pastor. Ah, hindi pala. Devotion pala. Pastora, devotion pala yon. At kayo yung maglilid, sasali sana ako eh. Kala ko small group. Ay tinanong ko kung ano naman yung mga grupo na yun. Ay team pala ng praise and worship. Ay dapat lang. Kasi Lunes hanggang Sabado, kung saan-saan tumatakbo ang mga kamay ng gitarista eh. O minsan nag-aayos ng numero. Di ba? Hello? Minsan, kumakanta ng, anong tawag doon? Spaghetti pataas, spaghetti pababa. Kaya minsan, parang, ang praise and worship natin kasi hindi fully surrendered yung ating body. Yung ating soul, hindi nakasurrender sa Panginoon. Alin lang. Kakalungkot isipin, maraming Kristiyano ang praise the Lord pag Sunday. Monday to Saturday, praise the Lord. Hello po. Pakitapik yung katabi, hindi tayo ganun. Oo. Tayo kinakailangang pagpakita ng tibay ng pagmamahal sa ating Ama sa Langit. Amen. Kasi humahanap ng katibayan ito eh. Katibayan ng pagmamahal sa Kanya. Ulitin ko ngayon, ano yung sabi doon? Sumagot si Jesus sa kanya. Kung may isang tao na nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. So yun po yung unang salita na napili ko na kailangang maipaliwanag ng gusto. Na kapag tayo ay nabibigat ang luba, ay lumapit sa Diyos, hindi kay kumari, kay kumpare, na akala natin ay mapera, pero minsan binibigo rin tayo. Pagka sa Panginoon kasi tayo lumapit, kaya niyang i-produce lahat. Amen po? Mayroon kasing mga karamdaman na hindi kailangan ng gamot. Mayroong karamdaman na kailangan lang ay repent. Hello po? O, di ba? May lalaking lumpo na dinala sa prayer gathering ng Panginoon ay wala nang madaanan. Di ba nagbakbak ng bubong at inihugos yung lalaking lumpo? O pinatikim ba siya ng gamot? Hindi naman eh. O di ba? So ganyan din po yung pwede nating magawa para mapatunayan na tayo'y may pagmamahal sa ating Ama. Na huwag na tayong maghanap ng mga lumpo kung saan-saan kasi yung mga kasama natin sa bahay na walang relasyon sa Panginoon, mga lumpo ho ang tawag doon. Mga hindi lumalakad sa katotohanan. Ayun nga, walking distance lang papunta sa kapilya, hindi nga mailakad ang paa eh. Hello? Oh. Kaya yun po yung kailangang malaman ng bayan ng Diyos. Na kapag ka nabibigat ang luba, ay sa Diyos din pupunta. At siya ang nag-aalok ng kapahingahan at kagaan ng loob. Amen po? Yan. At pagkatapos, mayroon pa akong pangalawa ditong napili na salita ng Panginoon na kailangang maisakatuparan po natin. Matthew 6:33.
Oh, memory verse ninyo yan. Dinadaan pa ninyo sa kantayan nung una eh. Di ba? Oh, ako'y galing po sa malaking church. At ako'y nag-aaral na sana no sa pagkalimbang ng sorbitero. Yung may sorbitero sa malaking simbahan. So, anong sabi doon? Oh, yan. Ano po ang isisik? Anong hahanapin? Kaharian ng Diyos. Hindi yung mga bagay na panlupa lang. Napaka-spiritual kasi nitong magturo itong Panginoong Hesukristo, kaya marami ang hindi nakaintindi. Hanapin yung kanyang katuwiran at kanyang kaharian, at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag. Tayong mga tao, ano ang una nating hinahanap? Mga bagay. High-tech na cellphone, high-tech na TV, o marami mga bagay-bagay ang hinahanap na yan eh. Mamahaling sasakyan. Sus, nung pinakita sa TV yung baha, walang mamahaling sasakyan sa baha. Pati bahay. Oo. Kaya nga ito yung pakiusap ng Panginoon sa kanyang salita, na hanapin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian, at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag. Idaragdag na lang yung mga bagay eh. Ang problema sa atin, inuuna nating hanapin ay ang mga bagay na kailangan natin. Samantalang nung likhain ng mundo, unang nilikha ang lahat ng pangangailangan ng tao. Amen po. Tapos, huling nilikha yung tao, nilagay sa gitna ng halamanan at pinamamahalaan. Kaya lang ang problema, nagkadayaan. Oo. Kaya yun po yung pangalawang salita ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin ang kanyang katuwiran at kanyang kaharian, at lahat ng mga bagay ay idaragdag. So, kung ano man yung mga bagay na kailangan mo ng asawa, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng anak, kailangan mo ng mga material na bagay, idaragdag na lang yun basta inuna mo ang kaharian at katuwiran ng Diyos. Pakisabi sa katabi, unahin natin. Oo. Kasi kahit anong kumpanya nagsasara yan eh. Kahit anong ganda ng trabaho natin, minsan nahihinto. Kasi kontrolado ng Panginoon yan eh. Ang wala lang ang kayang mag-control ay ang blessings ng Panginoon. Ayan. Kaya nga, malapit na naman ang bonus di ba? Yung may mga trabaho lang. Kung gusto mo magka-bonus kahit hindi Pasko, kumandidato ka congressman. O kaya mag-aral ka na engineer. O kaya pumasok ka ng kontraktor. Kaya nga nag-iisip ako sa pangatlo kong anak, pag-aaralin ko kaya ng engineer to. Kasi yung dalawa namin, graduate na ng teacher. Ay sabi ko, maiba naman, engineer naman para Kaya lang, huwag sa DPWH. Tukoy na eh. At sa pangatlong araw ngayon ng rally, di ba? Sa Maynila. Oh. Bakit narito kayo? Hindi kayo sumali? Mayroon kaming chat group ng mga pastor sa Laguna. Tapos yung isa nagtanong, unasan ngayon ng mga anak ng Diyos na matutuwid, na mga nagtuturo ng katuwiran? Bakit hindi lumutang, ba't hindi lumabas? Sabi ko, loko-loko yata itong pastor na ito. Hindi niya ba naintindihan yung tinuro ni Pablo sa Book of Romans chapter 12, verse 1 to 2? O, ang liwanag doon ng turo sa buhay Kristiyano, sa mga taong sumusunod sa palatuntunan ng Diyos. Okay.
Pakibuksan nga ng mabilisan. Mayroong monitor naman dito eh. Nasanay kasi ako sa amin ng nasa pulpito ang monitor. Tapos meron. Oh. Meron. Meron nga. Nadali mo ako dun. Ayan, ito, pakinggan ninyo. Sabi ng pastor, nasaan yung mga lingkod ng Diyos na matutuwid dito? Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. King James. King James Version. Verse 2. Verse 2 muna. O yan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Tapos na. Kaya nga sabi ko doon sa nag-comment eh, ba't pinalulutang yung mga anak ng Diyos? Ayan sa liwanag ng instruction eh. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi ang takbo ng mundong ito, papunta sa pagkawasak. Kaya nga tayong mga hinahanapan ng Diyos ng tunay na pagmamahal sa Kanya, kinakailangan ay mag-iba na tayo. Amen po. Hindi naman iba sa anyo Iba sa pananamit, iba sa karakter, iba sa salita. O doon mo lang sa tatlong yun, magkaayos na ho tayo eh. Ang mga GC ngayon, alam niyo yung GC? Tinuro sa kids. Magkasama ba tayo? Magkagrupo ba tayo doon? Hindi. Doon ako naggrupo kasi kailangan kong maintindihan yung takbo ng GC. Kasi ano tayo millennial tayo eh. Ay yung GC, ibang knowledge ng GC. More on kahit medyo high-tech yung kanilang knowledge, ay hindi scriptural. Hindi nakabasis sa salita ng Panginoon. Kaya tayo mga millennial, dapat ang nagtuturo kung papaano. Okay. So nadaanan ko lang ho yung Romans. Nag-English naman. Verse 2. Be not conformed, tingnan ninyo yan, to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So hindi po outside appearance. Hindi yung panlabas na anyo ang babaguhin, kundi mag-transform by renewing of your mind. Ay pambihira itong mga taong ito na mga may arrest warrant ngayon. 'Di ba? Ang tataas ng mga pinag-aralan niyan. May mga laudi-laudi pa. May abogado pa. Pero saan sila? Wanted. Kasi nagko-conform sa takbo ng sanlibutan. Ang sanlibutan, anong nagko-control sa sanlibutan? Kaaway ng Diyos. Kasi diyan siya pinamahala sa silong ng langit. Siya ang namamahala doon. At tayo naman, kung walang sapat na pagkaunawa, sunod-sunuran lang tayo. Kaya pagka ang damit ay maiksi dito, mahaba dito sa kabila, gaya-gaya tayo. May palatuntunan ang Diyos. Amen? Sabi pa nga ng Panginoon, nilikha ang tao sa sa wangis. Nilikha ang tao na babae at lalaki. Ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. Ay bakit mayroong lalaki sa lalaki? May babae sa babae. O di ba?
So, yan ang takbo ng sanlibutan. Kung makikigaya tayo doon, nakaw, saan kaya tutungo ang mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Hello po. Hello. Amen? Naku, umimin pa. Umimin. Nadala. O, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano sabi doon? Bersikulo ng mga born again yan, na mga nabago ang buhay, pero hindi makita ang katibayan na nagmamahal sa Diyos. Amen? Makuha sa tingin. Ay, ang tawag doon ay padama. 2 Corinthians. Asan na yung monitor natin? Chapter 5, verse 17. Supporting po yan sa sa pagbibigay ng katibayan ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Yan. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, hindi po isang grupo, isang tao. Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan ng bago. Yan. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Salamat sa Panginoon. Pakitapik ang katabi at sabihin, magbago ka na kasi. Bago ka nang nilalang eh. Yung lahat ng tumanggap sa Panginoon, bago nang nilalang. Kung gusto na niyo manong bago, hindi paputol din na isang kamay. Hindi, alam niyo kung bakit ako ay na-challenge na maging Kristiyano. May sinabi sa Matthew 17, chapter 18, verse 8. Yan lamang yung nag-challenge sa akin. Nung ako'y nagbabasa kasi ng Biblia, wala akong ibang maintindihan. Pagdating doon sa Matthew chapter 18, verse 8, may naintindihan ako dyan. Basa. Sabay-sabay. Yan ang nagbigay ng challenge sa akin. Sabi ko, may halaga pa pala ang buhay ko. Kaya pala gumawa ang Diyos ng dalawang kamay, maputol mo ng isang, may tira pa. Amen pa? Diyan ako naintindihan ko talaga na dalawa nga ang kamay, mapapunta ka naman sa impyerno. May sumunod pa nga dyan kung mata. May sumunod pa dyan, kung ang mata. Baka ibang verse naman yon. Yun. Kung ang mata mo naman ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mahirap naman pagkamata. Dudukot. Maliwanag po. So ito yung dala kong mensahe sa panahon po ngayon. Kaya nga, ano ang aking panukala? Maituro ang salita ng Diyos. At katunayan na tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Kasi, ako naman ay talagang mahal na ng Diyos. Kaya lang, dala ng hindi pagkaunawa, namuhay ako sa pagkakasala na kung saan nasusunod ang gusto ko, kaya napahintulutan na maputol. Pwede naman pwede naman yang gawa ng himala ito kasi kung magkakaroon ng himala,
mananatili akong matigas ang ulo kasi magkakaroon ako ng paniniwala. Kayang gawan uli ng himala ng Diyos yan. Kaya tuloy-tuloy pa rin ako sa paggawa ng katampalasanan. Di ho ba? Kaya nga, walang bagay na hindi nangyayari na hindi alam ng Diyos. Amen po. Ano pa lang susunod na araw pa lang, alam na ng Panginoon kung ano mangyayari sa bawat isa sa atin eh. Kaya lang, kung walang tamang pagkakilala sa Diyos, magpapatuloy pa rin siya sa kanyang sariling diskarte. Yan. Kaya, mga magulang at mga kapatid, mayroon pong binigay na programa ang Diyos kung papaano mamuhay ang isang Kristiyano. Sabi nga lang ay Christian living, kung papaano mamumuhay. At mayroon ako ditong ilang mga bagay na inihanda sa Book of Colossians chapter 3 verse 5 hanggang 12. Ayan. Karagdagan lang po. Ito po yung karakter ng mga tao na walang relasyon sa Panginoon. At pagkatapos, inilatag naman yung magiging attitude natin at karakter kapag po tayo ay nag-aangkin na mga tagasunod ni Kristo. Chapter 3 verse 5 Book of Colossians, basahin po natin. Kaya't patay na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyon ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uring pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. So hindi po tayo exempted. Lahat tayo ay nanggaling dito po sa verse 5. Yan. Kaya nga ang pakiusap ng author ay patayin. Hindi lang putulin, patayin. Kasi sa Old Testament, may inutusan ng Diyos doon na patayin lahat. Tapos mayroong hindi pinatay. Hindi ko alam kung alam niyo yung kwento noon eh. Mayroong mga itinira na matatabang baka para ihandog. Sinong hari noon? Sinabi patayin lahat. Tapos hindi naman pinatay. So pagka hindi po sumunod sa instruction ng Diyos, ang tawag po doon ay pagsuway. At pagka may pagsuway, mayroon ng kasalanan. Si James nga nagturo eh. Sa sino mang nakakaalam ng buti niya, di niya ito ginawa, ito ay kasalanan. Ayan. Kaya kapag may programa po ang church, na kailangang may gathering, na kailangang may prayer meeting, at hindi po sumusunod, may pagsuway po yun. Amen? May pagsuway yun. Kaya nga, dun sa isang church na akin pong hinawakan, 17 taon na ako doon sa church ng Mayatba, sa PAMI. Nung unang dating ko doon, naggawa kami ng usapan na kapag ka po Miyerkules ng gabi, may prayer meeting po tayo. Oo. Ilang Miyerkules meron isang buwan? 4. So, inobserbahan ko yun. Sa unang Miyerkules, kumpleto ang umaattend. Pangalawang Miyerkules, may nawawala mga 2, 3. Patatlong Miyerkules, merong natitirang 4. Pa-4 na Miyerkules, na lang, pastor na lang at asawa ng pastor. Nung unang Miyerkules uli, nagdeklara na uli ako ng bago.
Mga kapatid, itigil na po natin ang atin pong prayer meeting pag Miyerkules. Ay, bakit, Pastor? Ay, hindi nyo ba alam, mababaon kayo sa kasalanan? Ay, bakit po? Ay, usapan natin kasi, may prayer meeting tayo ng Miyerkules. Tapos, ang darating lang ay ilan lang. O, sino bang gumawa ng kasunduan? Ikaw at ang Diyos. Sinang-ayunan mo lang yung pastor kasi siya yung leader ng church. O, edi, kung hindi po magkakaganon, ay atin na pong tanggalin dahil mababaon tayo sa kasalanan. Hello po? Hello? May tama? Mayroon ho bang prayer meeting dito? Anong araw? Every night? Wednesday, Thursday. Nakaka-attend lahat? Alam mo, sakit sa iglesia yan. Pero mag-aya ka ng picnic. Nakaw. Loaded na yung sasakyan, may sasakay at sasakay pa rin. Kaya nga, kakaibang ang attitude ng mga Kristiyano eh. Hindi maibigay ng 100% yung pagpapatunay na nagmamahal sila sa salita ng Diyos. Amen po. Sabihin ninyong hindi ako yon. Wala namang magsalita. Ayan. So yan po yung programa sa Christian Living. Sa mga tao nagmamahal sa Panginoon. Sunod yung verse 7. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang yun. So tayo rin po ay nakasali, nakapamuhay rin tayo ng ganong sistema. Kasi wala pa tayong tunay na relasyon sa Panginoon at kailan lang tayo nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Nung naintindihan lang natin na tayo pala ay mga anak ng Diyos. Kasi pagdating po sa langit, tatanong sa iyo kung kapamilya ka ng Diyos. Wala namang membro dun eh. Wala namang membro doon. Ako, bagong pasok lang ako sa pangalawang citizen. Filipino citizen, senior citizen. Senior na po ako eh. Pangatlong citizen. Heavenly citizen niya. At yan po ang dapat inaasam po natin. Ang tayo ay maging mamamayan sa langit. At yan din salita ng Diyos yan eh. Anong sabi doon? Na kayo ay hindi sa mundong ito, kundi kayo ay manlalakbay lamang. Kaya nga po, tinuturuan tayo na magsanay ng ugaling makalangit. Alam nyo pala yung ugaling makalangit eh. Pambihira. Ano mga ugaling makalangit? Verse 9 and 10. Saan yun? Verse 9, may umpisa na. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. That is the character of na mga nagsasabi na mahal nila ang Diyos. Hindi nagsisinungaling. Maniwala kayo sa akin, may 3 na kawahanay dito. May sumingaw na hindi magandang amoy. Walang naamin eh. Wala. Gustong magpalabas ng ika-4 na tao na aamin. Ay ilang beses yan nangyayari sa isang araw. Ayun lang. Hello po. Kaya pagka magsasabog ng bomba, dapat may sound para walang napagbibintangan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao pati ang mga gawa nito. Hallelujah. Thanks God. Hinubad na. Ay saan isinabit? Ang pinaghubaran para balikan ulit. May sabi po sa 2 Peter chapter 2 verse 22. Na tayo ay hindi katulad ng aso na kung saan sumuka, binabalikan niya pa, hindi katulad ng baboy na kapag naglubalob. Ayan, tayo po ay hindi mga hayop, tayo po yung mga tao.
Kaya kung may itinapon ka ng isang bad attitude, abay, huwag mo nang balik-balikan. Hello? Kung pagsisinungaling yan, kasi kumuha ng pera ng asawa, hindi nagpaalam, nako, yung mga simpleng kasalanan yun. Hello po? Meron bang natatamaan? Ah, hindi, pagtuturo ho ito eh. At ang Panginoon masyadong malalim magturo. Hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Kung ang pagkatao natin noon ay masyadong maritis sa buhay ng may buhay, aba, tigilan na po natin yan. Maging maritis na lang tayo sa gospel. Amen po? Ayan. Kaya pagbalik ko dito, doble sigurado ito. Kasi, one teach one. O yung isa, magturo ng isa. So, maganda pong project yun eh. Teach one, each one, tapos dalahin sa simbahan. Verse 10. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Praise the Lord. Magiging kalarawan tayo ng Diyos. Amen? Kaya walang pango. Walang pangit. Magiging kalarawan ng Diyos eh. Di ba? Ayaw nyo nun? Na yung mga kaaway nyo, bumabati sa inyo. Kumakamay sa inyo. Kasi kalarawan ka na ng Diyos eh. Nagmamanifest na yung fruit of the Holy Spirit. Ano nga yung fruit of the Holy Spirit? O, isa-isa lang. Asan na yun? Siyam yun eh, siyam. Kasi ito po yung sabi ng konteksto natin, na kapag ka nagkikita ang pagmamahal ng taong ito, pagmamahal sa Diyos, siya ay mamahalin ni Jesus at mamahalin siya ng Ama at siya ay maninirahan sa Kanya. Hindi nyo po ba alam, ayon sa Corinthians, na tayo yung templo ng Diyos, na tayo yung pinaninirahan ng Panginoon? Ang problema lang ay hindi kaya mabaho ang puso natin. Kasi po, sa isang kwarto na medyo kulong, loom, kumbaga, at tumay ang pusa sa ilalim ng higaan mo, makakahinga kaya ka maayos? Hello? Sinong naka-experience na nakaamoy ng tae ng pusa? So kung gano'n ang puso mo, hindi maninirahan ng banal na espiritu dyan. Amen? O, isa-isahin natin. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, o, dahan-dahan lang at ating papartihin natin. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Yan po ay sa kapwa-tao. Pag-ibig. Sa tahanan ba natin may pag-ibig pa? Baka asawa ng lalaki at asawa ng babae na lang. Pagka may 3 anak ay kaaway na. O pagka may manugang at apo. O yan yung kultura sa Pilipinas eh. Kahit may apo na, nakasulok pa rin sa bahay ni tatay, ni nanay. Kaya nga ang sabi, pagka ang kaharian ay nagdalawa ang hari, gumugulo na. Hello po. Kaya ang ina-advise po sa amin pagka nag-asawa na, lumipat na ng tirahan, maggawa na ng kanilang sariling tahanan para alam kong walang asin at walang bigas. Hindi yung pagkagising sa umaga,
tuwa na at may nagsaing na. Nagsaing na kasi si nanay, si tatay. Panuntunan po ng Panginoon yan na kapag nag-asawa na, ang babae at lalaki, hihiwalay na sa kanilang magulang. Yun po. Yun po ang utos ng Diyos. Hindi yung graduate na ng ang apo nasa bahay pa rin. Okay. So, nasaan ako? Ang bahay ba natin may kagalakan pa at kapayapaan? Paano magkakaroon ng kapayapaan? Sa 500 na kita, ang gastos ay 600. Hello? Naka-itemize yung itong 200 sa bilog, itong 100 sa anong tawag doon? Litsong manok. Oh. Paano magkakaroon ng kapayapaan doon? Tapos, tatawagin yung barkada, "Ali kayo." Tibay. Pagka-pulutan, masarap. Pagka pang-ulam, instant. Hahanapan ngayon ng talino yung bata, ang paulam, instant. Paanong aandar ang IQ niyan? Pakain instant noodles. Tapos hahanapan ng mataas na grade ng bata. Hindi man lang maibili ng vitamins. Anong kadalasan na binibili? Vitamins ng panabong. Yung mga asawa, hindi man lang maibili ng lipstick. Pag niregaluhan naman ng kumpare, naiinis naman. Hello po, meron bang ganon? Meron ganon? Hindi nawawala yan, realidad yun Kaya lang, pagka mga anak na ng Diyos, hinubad na nga yung lumang pagkatao At kinakailangang mamunga ang banal na Espiritu. Kasi tayo nga yung pinanahan-nahana ng banal na Espiritu. At ito yung kasangkapan ng Diyos upang tayo ay makagawa ng patunay na tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Amen po. Okay, nasa na tayo? Verse 16. Asa na? Yung fruit of the Holy Spirit. Hindi pa ako tapos. Ayan. Itong tatlo dito, ito sa kapwa. Pagtsitsaga, kabaitan, kabutihan, katapat. Ito, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. So ito po ay pampersonal naman. Kaya nga pinagtatlo-tatlo yan Sa kapwa, sa Panginoon, sa Diyos, at tapos sa sarili. Kaya yan po yung mga elemento ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Kinakailangang ganyan ang Kristiyanong buhay. Christian living. Okay. Balik tayo sa Kolosas. Salamat at may nakatulong ako dito. Kasi kung iisa-isahin ko pa dito sa Kolosas. Yan. Verse 10. Isinuot na ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Yun po. Patuloy na nababago. So, kailangang mag-improve ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Lumago ang ating knowledge. Kasi, kung sa pagkain laang, marami namang malulusog, pero payat ang kaluluwa. Maraming malulusog, pero payat ang espiritu. Yan. Kaya kailangang maitama po natin ang ating pakikitungo sa Panginoon, sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Kasi pagdating ng araw, tayo rin po ang magsusulit ng ating mga ginawa dito sa lupa. Amen po. At tandaan po natin, sa napakaraming palatandaan
na malapit nang bumalik ang Panginoon, ang tanong ay, sino ang sasama? Hello? Kung pumunta ka dito, ang magnanakaw at pumasok dito, manakaw kaya lahat ang taong ito? Manakaw kaya lahat? Parang hindi kayo sigurado. Manakaw kaya lahat? Ang isang magnanakaw pumupunta sa lugar na pagnanakawan, kundi ang kanyang kukunin ay mahahalagang bagay. Anong una? Ginto. Hindi na nanakawin yung monoblocks. Hindi na nanakawin yan. Kaya pagka ang Kristiyano ay monoblocks, hindi mananakaw sa rapture. Kaya ngayon pa lang, ayusin na po natin ang ating pamumuhay. Hello po. Ayusin na natin kasi darating ang araw na tayo po ay kukunin. Ang tanong ay, karapat dapat ba akong makuha? Kung magnanakaw, hindi na pag-interesan kasi yung magnanakaw lang na ipapako sa krus ang pinangakuan ng Panginoon na ngayon di ka, samahin kita sa paraiso. Pero yung magnanakaw ngayon, ayun po, wanted na eh. May arrest warrant na eh. Oo. Kaya atin pong ayusin na ang atin pong tamang relasyon sa Panginoon habang mayroon pang pagkakataon. Hello? Hello? Yan. Kaya pakitapik uli ang katabi. Magbago ka na. Kandidato tayo sa rapture eh. At hindi ka nanakawin kapag ka plastic na Kristiyano ka. Ayan. Oo. Ay, pagka Sunday, praise the Lord. Monday to Saturday, erase the Lord. Ay, nako. Kahit pabuhay ang Kristong yan, may Kristo dito sa ano? May Kristong buhay dito? Kristo sa sabungan. Oh. Ayan. Verse 11. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang hutuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ay pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Kaya yung verse 12 po, panawagan sa Kristiyanong pamumuhay. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, hindi po si pastor ang humirang sa inyo para makapag-church kayo sa church na ito. Ang Diyos ang humirang sa inyo. Mula sa magulong buhay, pinili kayo ng Diyos upang mapakinabangan ng Diyos. Hindi po tayo pakain lang sa bulati. Ang mga ulo natin hindi lang patabaan ng kuto. Hello? Kaya ang mga utak po natin, gamitin po natin sa tamang pag-uugali. Yan. Minahal niya at pinili niya para sa kanya. Akalain niyo yun, pinili na minahal pa para sa kanya. Kaya nga, magiging makadiyos ang ating ugali. Mapagpatawad. Ayun. So, pagka nag-away sa umaga, huwag nang palubugan ng araw. Paano, pastor? Lubog na ang araw nang nag-away. Ay, di, bago sumikat ang araw, magkasundo. Hello po. Pinili para sa kanya, kaya't dapat maging mahabagin, yun po yung kapalit nung nasa verse 5. Dapat maging mahabagin, mabait, hindi pasaway sa asawa, hindi pasaway sa asawang babae, sa asawang lalaki, hindi pasaway sa magulang, hindi pasaway sa church, hindi pasaway sa komunidad na kanyang tinitirhan, hindi pasaway sa alituntunin ng bansa.
Ayan. Katulad nga nung nasabi ko sa inyo, naghahanap ng mga pastor. At gusto din dalhin sa rally. Ewan ko kung may mga pastor doon nagpuntahan. Meron yata, ano? Ay, pinag-isa ba naman? GIL, INC, saka yung tao ni Kibuloy. O, yun. Pinag-isa na nila yun. Hindi ko alam kung sasali pa itong deliverer. Ang Mountain High Faith, hindi po sasali. Sa mga kilos protesta na yan, hindi po sasali. At darating ang araw na lahat ng simbahan sa bundok, akin na pong kukubkubin. Akin ang aangkinin. Kasi Mountain High Faith kami. Mountain High Faith Church. Oo. At maraming nagtatanong kung saan daw kinuha ang Mountain High Faith Church sa Bible. Kako, wala sa Bible yan. Kasi hindi naman, kahit nga yung salitang Biblia, wala sa Biblia eh. Nasa front lang. Nasa balat lang, wala sa loob. Maghanap po kayo ng Biblia na may salitang Biblia sa loob. Wala, nasa labas lang. Kaya sabi ko, huwag mo hanapin yung verse ng Mountain High Faith Church. Tapos ayaw maniwala at pinaliwanagan ko. Hindi mo ba alam na mahal ng Panginoong Hesukristo ang Mount? At pagka nagpipray, yun pa ang pinupuntahan niya? Mount. O, di convincing. Okay po. So, ang pangungusap na ito ng Panginoon sa John chapter 20, 14:23 ay naghahanap ng mga taong nagpapatunay na tayo ay nagmamahal sa Kanya. Hindi po sisingilin sa aming mga pastor ang inyo pong award. Kasi lahat may award eh. Ang problema, kung walang ginawa, palagay nyo, may nagbibigay ng award sa walang ginawa. Anong tawag doon? Hindi naman bonus yun. Regalo. Pwede ba ang regalo yun? Pwede. Kaya nga po, ang dulo po nito ay magpanibago tayo ng pag-iisip. Bigyan natin ng patunay na tayo ay kumikilala at nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo, hanggang sa krus ng kamatayan, hindi siya huminto ng pagliling. Kasi ganun yung kanyang pagmamahal sa Diyos Ama. Kaya tayo po mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, kailangan din po na patunayan natin na tayo ay nagmamahal sa Kanya at sa Kanyang salita. Hello po. So, ano po yung verse 12? Colossus? Ayan. Ito po yung ating pakakatandaan. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, so hindi po si Presidente PBBM ang humirang po sa inyo. Hindi kung sinong Poncio Pilato ang humirang po sa inyo para kayo ay maging mananampalataya at magpatibay na kayo ay nagmamahal sa Diyos, kundi ang Diyos ang humirang, minahal niya at pinili niya para sa Kanya. Kayo'y maging mahabagin, yun po yung unang qualification. Kaya na kailangang mayroon tayong karakter na mahabagin. Sinong mahabagin dito? Bakit hindi mo tinuturuan ang kasambahay mo? Hindi na muna tayo aalis sa sarili natin teritoryo. Doon lang muna. Sabi kasi ng Acts 1:8, at kayo ay magiging saksi ko una sa Jerusalem, sariling pamilya. Pangalawa, Judea, kapitbahay. Pangatlo, Samaria.
kalapit barangay. Tapos, ang huli, sa kaduluduluhan ng lupa. Iyon po. Kaya ito po yung takbuhin ng Kristiyanong pamumuhay. Pagdating sa chapter 3 verse 5, nandun po yung mga ayaw ng Panginoon na gawin po natin. Tapos binigyan tayo ng instruction na kailangang ito ang magawa po natin dahil tayo hinirang at pinili ng Diyos, minahal niya, kaya dapat tayo maging mahabagin, mabait, kahit siya yung tama at mayroong discussion, siya pa rin yung nagpapakumbaba. Doon makikita yung kabaitan na kung baga mayroong miscommunication, ang sabi ay mabuti pa ako ay yung sinampal kaysa pinagsalitaan mo ng ganyan. Mayroon kayong karanasan na ganon? Na pagsalitaan ng hindi makain ng aso. Oo. Kaya kinakailangan maging mabait, mapagpakumbaba. May pastor dito ng aaway, ng membro? Wala naman. Pastor ng aaway ng asawa? Wala rin. Mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Yan. Ito pong pagtitiis minsan kasi hindi po natin matiis. 20 taon na kami nagtitiis dito sa anong ito. Hindi pa nalalagyan ng aircon. Ilang taon na ito na nakaganitoan tayo? So, matiisin kayo. Pero kung binibitiwan ninyo, ang panggastos, makakabili ng aircon. O bitiwan lang, bitiwan. Kasi hawak eh. Nagtitiis kasi. Ay kung hindi na matiis, bibili na yan. Bibili na yan, di ba? Magtigigisan libo lang yan, di makakabili ng dalawang aircon dyan na anong tawag doon? Yung window type? Hindi naman sa pinangungunahan ko yung pastor. Pambira, pastor niyo. pati simba. Pinakialman. Gusto rin pala naman eh. Hindi mo sinasabi sa kanila na bitiwan na nila. Yung pambili. Bitiwan na. Kasi, yun yung isang tinuro ng mentor ko eh. Pastor, pagka may pangangailangan sa church, ang sabihin mo sa Diyos, Panginoon, bitiwan na po nila yung budget. Kasi nasa kanila ang budget eh. Wala naman sa pastor eh. Nasa kanila yung budget. Kaya lang, ang kakausapin mo si Lord. At si Lord ang mangungusap sa may hawak ng budget. Yun. Kaya nga, yun yung aking naintindihan, naunawaan sa pag-aaral ko sa Leadership 2. Kung paano manguna sa church. Ayun pala yun. Sasabihin pala, bitiwan na nila kasi sila ang may hawak ng budget. So yun po, mapagtiis at mapagpasensya kayo sa isa't isa. Yun. Hello po. So hanggang dito na po lamang at nag-aalisa na sila eh. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay mananalangin. Mapagpala namin Ama sa langit, salamat sa oras na ito, O Diyos, sa amin pong mga napag-aralan, napag-usapan, at pinupuri ka namin, tinadakila, sapagkat sapat ang mga salita mo upang kami ay magpatuloy na nagmamahal po sa iyo, sapagkat kayo po yung unang tumugon at unang nagmahal sa amin pong mga nilikha mo, O Diyos. Salamat sa katugunan sa amin pong mga panalangin, salamat sa pagtugon sa aming mga pangangailangan, at salamat sa pagprotekta sa bawat isa, saan man kami pumaroon, Panginoon, taglay po namin ang iyong dakilang pangalan,
at iyong dakilang kapangyarihan patuloy po naming nararanasan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Hiling at dalangin ko sa iglesyang ito na patuloy na ang iyong salita, ang kanila pong tangkilikin, O Diyos, at patuloy na magkalinga sa isa't isa. Patuloy mong pagpalain ang iglesyang ito ayon po sa iyong pagpapala at patuloy na padaluyin ang espiritu ng kapangyarihan, ng kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman. O Diyos, patuloy mo pong gawa ng himala ang bawat isa at patuloy na katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Pagpapalain mo po si Pastor sa kanyang pangunguna sa iglesyang ito, O Diyos, at patuloy na itayo ang iyo pong pangalan sa mga programa na kanila pong pinatutupad, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Kasangkapanin mo ang bawat isa sa iglesyang ito, Panginoon, sa pag-akay ng iyong mga anak. At patuloy nawa, O Diyos, na ang espiritu ng pagkakaisa ay patuloy na maranasan sa lugar na ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Paporit pagdakila, isa lamang. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Purihin ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.